Hi, this is Nehemi Sayumay and welcome to my YouTube channel. Nasa serye po tayo ng ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa chapter 10, part 1. Natatandaan nyo na nakaraang chapter, dito po sa chapter 9 ay nagpagaling ang ating Panginoon Kristo ng bulag. At sa pagkakataong ito, dito po sa chapter 10, ang ating Panginoon Kristo po ay mangaral at gagamit po siya ng parable patungkol sa mga pariseo. Pero itong parable na ito na kanyang ipinatutungkol sa pariseo ay hindi po nila naintindihan. At ganito po ang ating matutunghayan dito po sa verse 6 ng chapter 10. Ganito po ang sinasabi ng banal na salita. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. So, yung pong figure of speech na binanggit dito po sa New International Version, ang Greek word po na ginamit diyan ay paroimia. Paroimia. Ang ibig po sabihin ng paroimia ay a byword, a parable, an allegory. So, ito po ay isang salitang generic, no? Hindi niya in-specify kung ito ay parable o kung ito ay allegory. Pero sa pagkakataong ito ay alam natin na ang ating Panginoon Kristo mas madalas niyang ginagamit ang parable. At sa pagkakataong ito, gumamit nga po ang ating Panginoon Kristo ng parable at ito ay pinatutungkol niya sa mga pariseo. At ganito po ang ating matutunghayan. Sa verse 1 ng chapter 10 ay ganito po ang ating mababasa. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. So makikita natin dito, nagbigay siya ng comparison dun sa dalawang naglilingkod dun sa sheep, no? Ang grupo ay yung thief and robber at ang isa naman ay yung true shepherd of the sheep. Sabi niya po dun sa verse 3 ay ganito, the gatekeeper opens the gate for him and the sheep listen to his voice. Ibig sabihin, naintindihan niya yung aral ng mga niya, naintindihan ng mga tupa. No? He called his own sheep by name and lead them out. Sa verse 4, sabi, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice. Then the verse 5 sabi, but they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. At ito nga, ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 6, Jesus used this figure of speech. Jesus used this parable, but the Pharisees did not understand what he was telling them. At dahil nga sa hindi siya naintindihan ng mga Pariseo, muli niyang binanggit ito pero sa mas hayag ng pamamaraan. At ganito po ang kanyang sinabi. Hayagan niya sinabi, I am the gate for the sheep. At sabi niya po sa verse 7 ay ganito, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Remember, may binabanggit siyang gate doon po sa parable na kanyang binanggit sa mga Pariseo at tiniyak niya na po doon sa parable na ganyang ginamit, yung gate na tinutukoy niya doon, siya po. Siya po yung gate para po sa mga tupa. At sa verse 8, ang sabi niya po ay ganito, all who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. So sabi niya, yung
nauna sa akin, mga ano yun eh, mga tulisan at mga magnanakaw. Sino ba yung mga nauna sa kanya? At titignan po natin dito sa illustration, makikita natin meron tatlong panahon ito, no? Bagamat ito ay nasa panahon lamang ng dalawa, time past and last days, ay makikita natin sa illustration, meron pong Old Testament time, yung panahon ni Moses at ng mga propeta. At alam natin sa ating pag-aaral, ito ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo, ang kanilang mga sulat. Na mabasa natin sa John chapter 5 verse 39 hanggang doon po sa 46 to 47. No? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, si Moses sumulat tungkol sa akin. At nagkaroon po na between the testament na tinatawag, sa ating Panginoon Kristo po ay under the New Testament era, at ito ay tinutukoy ng sumulat ng Hebrew na last days. Po, in between them ay may tinatawag na between the testament. Iyon po yung a period of 400 years na ang ating Panginoong Diyos ay silensyo at hindi nagbigay ng mga propeta. At dito lamang po sumulpot ang mga Pharisees. Kaya yung sinasabi niya na before me ay mga thief and robber, ang tinutukoy niya po ay yung mga Pariseo. Ang mga Pariseo po ay hindi minsan ay hindi binanggit ng mga propeta at ni Moses. Pero ang ating Panginoon Kristo ay binanggit ni Moses at ng mga propeta. So, ito ay basta lamang sumulpot ng 400 years of silence. At dito ay tinutukoy niya na sila yung mga strangers. Ang ating Panginoon Kristo, siya po yung gate, at makikita po natin, siya rin po yung shepherd na tinutukoy niya doon sa kanyang parable. Muli niyang binanggit dito po sa verse 9 ay ganito, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. So sabi niya, I am the gate. At kung sino man ang papasok sa akin ay maliligtas. So siya yung gate ng kaligtasan. Siya po yung pinto ng kaligtasan na dapat pasukan ng mga tao. Na ito po ay sinabi ni Moses at ng mga propeta. May susog sila Moses at mga propeta sa mga bagay na ikiniklaim ng ating Panginoong Hesukristo. Base doon sa parable na kanyang sinabi sa mga Pariseo, sinasabi niya, ako yung gate na magliligtas sa mga tupa. Sa verse 10, ang sabi po ay ganito, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sino tinutukoy niya rito? Mga Pariseo. So, bold na po ang ating Panginoon Kristo. Hayagan na pong sinasabi niya na ang mga Pariseyong ito ay mga tulisan at magnanakaw, na ang kanilang ginagawa ay sirain lamang, pumatay at magnakaw sa mga tupa ng Panginoon. I have come that they may have life and have it to the full. So, comparison between the thieves and the robbers versus our Lord Jesus Christ, who is the shepherd and the gate, ay yung mga robber, sila po ay nagnanakaw lamang, pumapatay, pumupuksa, pero ang ating Panginoon Kristo, nang siya ay dumating, siya ay nagbigay ng buhay to the fullest. At doon po sa verse 11, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, I am the good shepherd, na ako yung mabuting pastor. The good shepherd lays down his life for the sheep. So yun ang pagkakaiba nila, Ang ating Panginoon Kristo ay siya nga po yung good shepherd, at itong good shepherd na ito ay handang ibigay ang kanyang buhay sa mga tupa. At yun naman talaga ang ginagawa ng mabuting pastor sa kanyang mga tupa. Sinasang-alang-alang niya, handa niyang ibigay ang kanyang buhay, huwag lamang mapuksa ang mga tupa na kanyang inaalagaan. Okay, so verse 12, ang sabi ay ganito, the hard hand, yung mga hirelings, yung mga upahan. Sabi, the hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So,
Yung mga Pariseyong yan, tinutukoy niya yung mga Pariseyo eh. No, hindi naman talaga sila pastol ng mga Hudyo, no? Kundi sila ay mga bayaran lamang, no? Ibig sabihin sila yung nagtatrabaho para lamang sa pera, no? Pero wala silang pakialam kung ano man mangyari doon sa mga Hudyo na kanilang pinamumunuan. The hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacked a flock and scattered it. So wala silang pakialam eh. Na kapag merong danger na dumating, hindi naman nila ibibigay ang kanilang buhay para maprotektahan yung mga Hudyo na kanilang pinangunahan. Verse 13 ang sabi ay ganito, the man runs away because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. Totoo naman po yun. Hindi naman talaga ayon sa kasaysayan, yung mga Pariseo hindi naman talaga concerned sa mga Hudyo. Kapag nakakaamoy sila ng danger, sila po ay tumatakas. Wala silang pakialam kung ano man mangyari doon sa mga kapwa nila Hudyo. Sa verse 14, ganito po ang ating mababasa, I am the good shepherd. Muli niyang binanggit yun na siya po ay yung good shepherd. At sabi niyan, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Ako mabuting pastol at kilala ko ang aking mga tupa at ang mga tupa ko ay kilala ako. Sabi sa 15, just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Tulad ng pagkakakilala sa akin ng aking Ama, kilala ako ng Ama, kilala ko rin siya. At alam ng Ama na ibibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. At ang tinutukoy niya mga tupa rito ay yung mga Hudyo. At sa verse 16, ang sabi niya ay ganito, I have other sheep. At yung other sheep na po naman yon ay yung mga Gentiles. Okay? I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. No, tatawagin niya rin to. At sabi, they too will listen to my voice. No, pakikinggan nila ang aking tinig. And there shall be one flock and one shepherd. So, pag-iisahin. Kung natatandaan niyo yung ating lesson doon sa Ephesians, na ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay pag-iisahin sa isang katawan. At ganun nga ang gagawin ng ating Panginoon na illustration niyang ibinibigay dito sa mga Pariseo. Na meron siyang other sheep. Sa Tagalog po ay ganito po ating mababasa. At mayroon akong ibang mga tupa. At ang tinutukoy niya po yung mga Gentiles na hindi sa kulungan ito. Sila ay kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila ay magiging isang katawan, no? At magkakaroon ng isang pastor. At yung pastor na yon ay ang ating Panginoon Kristo. Pag-iisahin ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa iisang katawan. At doon sa verse 17, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, the reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Alam niyo kung bakit ako mahal na mahal ng aking Ama? Kasi nga, nakita niya yung aking motibo. No? Handa kong ibigay ang aking buhay. At kaya ko naman itong bawiin din muli. At sa verse 18, ang sabi, no one takes it from me, but I laid it down of my own accord sa aking sariling pasya. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. So, utos sa akin ng Ama yan no? Na, anak, bumaba ka sa lupa, maging tao ka, mamatay ka, at muli kang mabuhay muli. At yung utos ng Amang yan, sinunod ko sa aking sariling pasya. Ako mismo ang nagpasya na pumunta sa lupa
at maging tao, mamatay at muling mabuhay. At sabi doon sa 19 ay ganito, the Jews who heard these words were again divided. Ayun na, nagsimula na. Natatandaan nyo sa verse 7, chapter 7, chapter 8, at chapter 9, at ngayon po ay chapter 10 na, ay nakikita natin yung unti-unti nang nagkakaroon ng mga followers ang ating Panginoon Kristo. No? At dito sinabi nga, nahati na naman yung mga Hudyo. Yung iba naniniwala, yung iba ay hindi naniniwala sa ating Panginoon Kristo. At nagkakaroon sila ng pagtatalo-talo. Ang sabi po doon sa verse 20, many of them said, he is demon-possessed and raving mad. Why listen to him? So ito yung mga hindi pa naniniwala sa ating Panginoon Kristo na tinutukoy nila ang ating Panginoon Kristo na demon-possessed. At dapat na ito ay huwag pakinggan. Pero siyempre, meron na rin naniniwala sa ating Panginoon Kristo na ito yung tinutukoy niyang sheep na nakikinig ng kanyang tinig. Ang sabi po doon sa 21, but others said, these are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? So muli silang binalik doon sa chapter 9 na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay nagpamulat ng isang bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. At ang sabi nga nila, hindi siya demon possessed kasi hindi naman gagawin ng isang demon possessed na padilaptin ang malaon ng bulag. At dito po, nahati po sila. Nahati ang mga Hudyo, ang iba'y naniniwala na sa ating Panginoon Kristo, ang iba'y hindi pa naniniwala. Bakit ko po sinabing hindi pa? Kasi sa mga susunod pang mga yugto ng buhay ng ating Panginoon Kristo, sa susunod pang mga magdaraang taon, yung mga future na taon ay sisimula rin silang maniwala sa ating Panginoon Kristo. Lalo na nung ang ating Panginoon Kristo ay namatay at muling mabuhay, marami po sa mga Hudyo, maging ang kanyang mga kapatid na hindi naniniwala sa kanya, ay nagsipaniwala na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sana po sa maikling panahon ng ating pag-aaral ay natuto kayo at sana po ay nag-enjoy kayo sa lesson na ito na aking po ipinahayag. Ito po yung chapter 10 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. Sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para po sa ganon ay ma-notify kayo sa mga bago pang video na aking pong i-upload. Mag-thumbs up na rin po kayo at sana po kung nagustuhan nyo to at gusto nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan ay i-share nyo na rin po. At pwede rin po kayong magbigay ng comment at mga suggestion o mga question sa akin doon po sa comment section. At muli, ako po si Nehemia Sayuhay at ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo at sana po ay muli tayo magkita-kita sa susunod na video. At sana panoorin nyo na rin po ito mga video ito na sa inyong harapan at kung gusto nyo mag-subscribe, subscribe po kayo, pindutin nyo po itong bilog na nasa gitna na meron pong picture po. Muli, maraming salamat po sa inyo.